magpatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte, okay fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate, basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas. Oh, heto na mga kabisdak, anak ng kagwang, oh. Bugos rally ng White Ribbon Nilangaw. Anak ng mga hinayupak. Didiis lamang ang nagparami sa naturang anti-Duterte rally. Yan ang maliwanag. Yung rallying iyan ay anti-Duterte. Pero hindi po nagpatinag ang mga DDS. Nagpang-abot ang mga komunistang grupo laban sa mga pro-Duterte. Ano bang nangyayari dito sa anak ng kamuti na rally na ito? Nagmistulang na budol ang mga DDS dyan eh, para sa akin eh. Milangaw po, literal. Nambudol eh. Buti ang ibang grupo ng mga Duterte diehard supporters ay alisto. At hindi po tuluyang sumuporta. At winidraw nila, marami pong nag-withdraw ng mga Duterte supporters, Duterte group sa naturang bugos, na budol-budol, na anti-Duterte rally. May pa-white ribbon pa kayong nilalaman, mga hinayupa kayo. From yellow to pink lawan. Ulitin natin. From dilawan to pinklawan to pulawan. Ngayon, to putian. Total salot, mga komunistang grupo sa bayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Heto na ho. Pag-usapan lang natin tong rally kaya sinagdulot ng kalituhan. Siguro sinadya ho talaga nilang mambudol para makadagdag po sa bilang ng mga rallyista. Ito 100% anti-Duterte rally. Itong ginawa po nilang White Ribbon Rally na Nilangaw. Kung wala pang mga DDS na nagsipuntahan dyan, panigurado outnumbers po ang lalabas dyan. So meron namang pailan-ilan na mga komunistang grupo, sila pa rin ho yun. Hindi pa rin nagbago ang mga mukha. Tatak komunista pa rin sa pangunguna ng mga Madre de Cacao at Padre Damaso. Malamang ang mga DDS group ay naniwala dito sa organizer ng mga Padre Damaso na umano'y magkaisang mga Pilipino na pumunta dyan sa White Ribbon Rally nga ho na Nilangaw na po. Nakadagdag lang ang mga DDS. Alam niyo po, sana tayong mga Duterte supporters, mag-ingat po tayo sa susunod. Pero ang mga DDS kasi, kahit sino po, yung mag-rally dyan, basta para sa mga kurakot, laban sa mga kurakot, ay pumupunta dyan. Kaso ang resulta, ito po yung unang pahayag. Yung PDP Laban ho kasi ay nag-post na sabi, suportahan natin ang rally. Ito po yung unang post bago po natin ayan White Ribbon March, June 28. Labanan ang korupsyon sa June 28. PDP Laban encourage its members, leaders, and supporters who fail called to participate to do so according to the informed conscience. Tama ba? Personal discernment and love of country. Yan yung announcement nila. Tika lang, medyo malabo. Participation in this gathering should not be understood as submission to any partisan agenda, but as an act of civic responsibility and moral witness against corruption in all its forms.
Yan yung una kong nakita eh. Kaya ngayon siguro yung ibang grupo ng mga DDS nagkaroon ng lakas ng loob na teka, PDP laban to eh. Siyempre yung PDP laban, Duterte yan eh. Kaya siguro yung iba nagtawag. Kaso nung kagabi na, wala. Yung komunistang grupo biglang nag-post din. Anong post ng komunistang grupo? Kasama ni Babalu. Grupong bayan nagsabing hindi welcome ang mga rabid pro Duterte sa White Ribbon March. You are not welcome here. Oh, doon na labo-labo ng animal. Labo-labo, hinayupak. Pero wala na ho yun. Kumbaga nakakasana yung ibang grupo na susuporta dito. Tapos, yung PDP laban nakapag-post na. So yung ibang grupo umatras, no? Binawi nila yung mga DDS, lalo na yung UPI. Talagang binawi po nila yung suporta. Ito sabi ng United, nakabawi yung United People Initiative, UPI. Tapos marami pang ibang grupo, sabi, matapos ang masusing pagnilay-nilay at batay sa mga kamakailang pangyayari kaugnay ng White Ribbon March, nagpasya ang United People Initiative na bawiin ang aming suporta at pakikilahok sa nasabing aktibidad. Nakiisa kami sa panawagan para sa White Ribbon March dahil naniniwala kami sa mga ipinahayag nitong layunin. Ang manindigan laban sa katiwalian, tutulan ang pang-aabuso sa kapangyarihan at isusulong ang makabuluhang reformang pampolitika. Ang mga adhikaing ito ay nanatiling malapit sa aming puso at patuloy namang ipaglalaban ang mga ito. Gayunman, ang aming pakikilahok ay nakabatay sa aming pagkaunawa na ang kilusan ay magiging malawak, bukas sa lahat, at tunay na hindi kakampihan ang anumang panig sa politika. Isang inisyatiba ng mga mamamayan na nakatuon lamang sa pambansang reforma at pagkakaisa. Ang mga kamakailang impormasyon lumalabas tungkol sa komposisyon ng koalisyon na nag-organisa at ang pakikilahok ng mga grupong may malinaw na ideolohikal at partisadong kaugnayan ay nagdulot ng matinding pangamba sa aming mga kasapi at taga-suporta. Bagamat iginagalang namin ang karapatang konstitusyonal ng bawat organisasyon na ipahayag ang kanilang pananaw at pakikilahok sa pampublikong talakayan, may karapatan din kaming magpasya kung alin mga kilusan at alyansa ang nais naming maging bahagi. Itinatag ang UPI sa paniniwala ng tunay na reforma ay hindi maaring umunlad sa kapaligirang puno ng pagkahati-hati ng mga ideolohikal na agenda. Ayan, basta yun na yun. Winidraw po ng UPI. Medyo mahaba yung statement nila. Yung suporta. Pero marami pa rin nakalusot ng mga DDS. Siyempre masasaktan nga. Tangina hindi kami welcome dyan. Awards kayo. Nanawagan kayo, mga Padre Damaso, Madre di Cacao, ng pagkakaisa, pero hindi pala yun ang punto. So ngayon, pagkakaisa yan, para sa mga komunista, para sa mga dilawan pinklawan, para sa mga anti-Duterte, at ngayon nagiging puti na. Putang inumin nyo. Kaya ang resulta, nilangaw kayo. Pero meron pa rin nakalusot ng mga DDS supporters. Pero bago po natin i-play yung mga video ng mga DDS supporters na nakalusot, tingnan po muna natin yung mga nangyayaring nilangaw, literal. Tingnan mo ito. Ito yung unang, I think ito yung unang nangyayari dyan. Ayan po. Maaga pa lang, mga siguro, yan, wala pang alas 12, mga 11:30 ng umaga. Walang tao. Nilangaw na ang hinayupak na bugos na bodol na White Ribbon Rally ko, no? Pa-White Ribbon pa kayo, itilawan naman kayo, pinklawan. Ayan, mic this pa sila, tanghaling tapat, ang init niya. Nilangaw ang mga animal. Ayan, Jap, ayun yun. Ano ngayon? Yung ginawa mo, di ba?
Anong ginawa nyo? Di ba yung usual na rally, maaga pa lang, alas 7 pa lang, puno na yan. Tanghaling tapat, langaw na langaw, wala man nagpakita. Mas marami pang mga pulis. Tangina nyo, Renato Baba. Gusto nyong mambudol sa mga DDAs. Pero may nakalusot talaga. Ito na, yung mga hapon na ito, mga alas 3 na ho ito. O, Duterte panagutin. O, tignan mo, o. Lahat ng sangkot. Marcos singilin. Di ba? Duterte panagutin. So, sinong mananawagan yan? Marcos daw singilin. Yan yung mga panawagan nila na hindi masyadong mabigat labang kay Bangag, pero sa mga Duterte, mabigat. Dapat dyan, Marcos resign eh. Bangag panagutin, di ba? O, bakit ang pinupuntarya lang nila dyan ay ang Duterte? Kasi maliwanag po na yung inyong rally ay anti-Duterte lamang. Hindi yan totoo. Lalaban sa mga korupsyon, mga hinayupak kayo. Kasi kayo, yung mga, tingnan mo naman yung mga sumasama dyan. Si Franz Castro, di ba? Yung mga kaliwang grupo, sabi ng 18 soldiers, tumanggap po kayo ng malita, nasampal po kayo ng malita, pero nagrally sila dyan, oh. Laban daw sa korupsyon, yung pinuno nila mga kurakot, mga hunyango, ayun. Kaya nagkalabo-labo na, oh. Oh, nagkakaroon sila ng bilang ng mga 4 o'clock na yan, oh. Lumusog ng mga, oh. Tingnan mo, anong sigaw nila, convict Sara now. Convict Sara now, wala mang BBM resign. Bakit i-convict si Inday Sara? Kasi niwalis kayong lahat. Yan pa rin yung bilang nila, hindi nagbago. Nung una nilang mga rally-rally, medyo kumagat, no, kinagat, no, nakakabudol. Pero ito, buti na lang, nag-post kayo na hindi invited ang mga Duterte dyan. Kaya kami, wala ka. Hindi ako pumunta dyan. Nagulat ako dyan eh. Convict Sara now daw. Convict Sara now. Sara litisin daw mga animal. Bumaba sa bundok. Tignan mo, mga akbayan. Wala na mga salot sa lipunan nandyan. Ilan-ilan lang talaga yan. Putang ina, wala pang 10,000 yan eh. Hindi man lang natakot ang mga pulis ni Bangag dyan. Wala, parehong mukha, bumaba sa bundok, mag-rally. Kasama mga kabayutan parteles, mga grupo ni Persesindan niya. Ayan, oh. Lo niya. Hanggang dyan lang sila. Utang inamin nyo. Langaw na langaw kayo. So meron ang, di ba sabi, White Ribbon Movement sila. Pero lumalabas talaga ang pagiging dilawan nila. Utang inamin nyo eh. Nakabudol talaga ang mga hinayupak. Lumabas yung tunay na kulay. Kahit magtago kayo sa puti, dilaw pa rin kayo. Kahit magtago kayo sa puti, pulawan pa rin kayo. Kahit magtago kayo sa puti, pinklawan pa rin kayo. Yan ang maliwanag dyan. Ito, pakinggan na natin yung mga sinasabi ng mga dilawan. Yan, Yung buong kasaysayan ng paglaban ng mamamayan laban sa diktadura, niyurakan ng mga Duterte mula 2016 hanggang kailan? Hanggang noong nagkakonseya na sila ni Marcos noong 2024. Pero Lolo! Kayo nga nagkaisa ngayon eh. Mga dilawan, pinklawan, yun, mga pulawan. Sisihin nyo pang mga Duterte. Anong grupo nila? Atom? Atom Arroyo ba yan? Lolo nyo, sir. noong 2022, Forward lang natin ng konti. hindi magnanakaw yung Marcos. Tunayan na ating kasi. Peso Kiko Marcos daw po. Sa mga nakikita po natin sa social media, yung mga trolls, kung alam namin yung narrative na halos idikit, yung mga nagsusuot ng kulay yellow, tinatawag ng mga Yellow Army o Yellow Revolutionaries noong 1986. Pareho ng sinasabi ni Senator Alan Peter Duterte. Hindi ko po sinasabi yung pang-apelyido niya, pero para pong lumalabas, pareho po sila ng sinasabi ng mga trolls sa social media at nagmumukha po siyang Senator Alan Peter Duterte. Lolo mo! Dilawan, tunaw na kayo. Kahit anong tutok ng mga media sa inyo,
Los ninyo. Wala na kasi, napupuna kasi kayo ni Senator Alan Peter Cayetano na wala na kayong wala nang laban. Bakit? Kinain na kayo ni Lisa Baki at ni Bungit. Sinampal na yung leader ninyo. Yan, si Bam Aquino at saka si Kiko. Si Bam, pinklawan na nga rin, di ba? Aquino yan, pero pinklawan. Aquino yan, pero Marcos supporters. Kung si Senator Alan Peter Cayetano ay Cayetano Duterte, wala pong problema yan. Proud kami dyan. Pero si Kiko anong apelido? Kiko de Marcos. Kiko Aquino Marcos. Lalo mo sir. Ito, tuloy lang natin. Sinasabi, Nga po siyang Ito. Senator Alan Peter Teka lang. Duterte. sinasabi nila na ang mga dilaw daw ay pumapanig na sa mga Marcos. Pero alam nyo, hindi totoo yan eh. Kaming mga dilaw, lalo na yung mga nanatiling dilaw sa matagal na panahon, kahit sinong korap, dapat panagutin. Yun yung tindig, di ba? At hindi rin kami takot na magsabi, no? Kung may mga kasama, kailangan i-call out din sila. Di ba? Lalo na kung may ebidensya. So, kami, yun ang tindig namin. Hindi pwedeng kumampi sa korap. Kailangan labanan pare-pareho yan at gamitin ang proseso ng batas, lalo na ang impeachment, dahil yan ang nasa konstitusyon natin. Lolo nyo! Sila daw, nanatiling dilaw. Hindi daw sila kumampi sa Marcos. Lokohin mo yung sarili mo. Saan kayo kumampi? Alam nyo kayong mga dilawan, ang tunay na dilawan ay anti-Marcos. Ang totoong dilawan na nakikita ko simula pa lang nag-umpisa itong Marcos admin ay si Guanzon. Di ba? Ang dilawan ay anti-Marcos, hindi pro-Marcos. Sabi pa yun, hindi kayo kumampi sa mga Marcos. Duterte, panagutin, lolo mo. Convict, Inday Sara, lolo nyo. Hindi nga ninyo kayang isigaw dyan yung bangag resign eh. Nasigaw nyo bangag resign? O tingnan mo, panoorin po natin itong organizer na si Padre Damaso. Invited daw kasi nila yung Iglesia ni Cristo dyan eh. Ginamit pang in-invite daw nila oh. Tingnan nyo. Convict, Inday Sara. Magandang araw mga kapartner, nandito tayo sa kahabaan ng EDSA, mula yan sa EDSA Shrine, patungo sila doon sa may bahagi ng Corinthians. At nangunguna ngayon ang grupong Bagong Alyansang Mga Bayan para sa kanilang suporta sa pagpapanagot at Kaputang ina ninyo, Padre Damaso. Kitang-kita dito. Mas marami pang pulis. Kawawa naman kayo. so iba't ibang mga organisasyon, sektor ang nandito. Panawagan para litisin, Oh, yan na si papanagutin, Babalo. hindi lang Lolo mo, babalo. Renato Reyes. Noon, ice tubig ka lang. Ngayon, McFloat na. Cookfloat ang buang. si Vice President Sara Duterte, kundi si Bongbong Marcos ang kanilang pinapapanagot doon sa wakang tiwalian na nangyayari dito sa ating bansa. Kasabay ito ng kanilang tinatawag na White Ribbon March ngayong araw ng linggo, Bogus yan, white ribbon. June 28, 2026. Ayon sa nakuha nating impormasyon, ang mga organizer ay hindi raw nila pinapahintulutan ang Madidis. pagkakaroon ng mga politiko na magsasalita on behalf sa kanilang mga ipinananawagan. At ito ay pinangungunahan lamang ng iba't ibang mga religious groups. Convict Sara now. Anak ng kagwang mga sigaw na yan. Religious group lang daw magsasalita, pero pwede si Franz Castro.
Teddy Casino, Babalo, Lolo. Pwede si Percy Tabe. Yan lang talaga rin yung bilang nila. Alam mo kung ano lang yung bilang ng mga kaliwang grupo na umaatin sa mga rally-rally, ganun lang din yung kaya nilang ipoproduce. Ngayon lang, medyo nagkaroon ng dagdag bilang dahil nga nakabudol sila sa mga DDS. Dinaya nila ang mga DDS. Tanginamin ka, Padre Damaso. Nasaan na ba yung sinabi na invited nila yung Iglesia ni Cristo? Teka lang kasi medyo nawala yung video. Ito. Iglesia ni Cristo kasama po ba rito? Well, we invited them. Hindi ko lang alam if they will come. Hindi sila sumagot sa invite ninyo. Sabi nila they will let them there. They will not stop kung sino mga kasapi nila na Nasasama. gusto sasama. Opo. So in other words, merong kanya-kanya. Pero sino yung mga sure na lang na grupo? Ha? Sino po yung mga sure na grupo na Naku, pumunta hindi ko po? memorize na pakarami. Okay. Pero may mga Muslim from Oo, may mga Muslim yan. Christian. Oo, tama. Oh, from the Protestant, Padre, urahin kita, gago ka. Anglican. Okay. Marami. Padre, gago ka. Murahin kita. Ang inumin mo, pa-invite ka pa, pero bawal DDS. Sarap mo, Diyos ko, budol-budol. Pare ka, budol-budol ka. Sabi daw, inimbita daw niya yung Iglesia ni Cristo. Ito yung organizer Alam nyo ikaw, nag-organize ka, pero yung tinatawag mo, mga komunista, mga kaliwang grupo, mga salot sa lipunan, yung mga gustong i-convict si Inday Sara, inumin talaga. Nakasigaw ka, Marcos resign. Lo mo, Padre. Nilinaw po ng Iglesia ni Cristo, hindi po sila dumalo dyan. Anak ng kagwang, ayan Clarification on the John 28 rally, the Iglesia ni Cristo is not participating. Pikat ka, Padre. So ngayon, tingnan nyo po, ang balita, ilan ba yung miyembro ng nag-attend ito ang nag-attend po sa yung bilang attendance ito sa Daily Tribune para magkaliwanagan tayo. Filipino March Against Corruption. The Quezon City Police QCPD reported, ito Daily Tribune, crowd estimated pa to so ibig sabihin ang estimated sinubrahan po nila yung bilang. Alam mo kung ilan lang sila? Talagang literal na nilangaw ang mga animal. 3,500 attendees. Sa Daily Tribune yan yawards kayo. Ito naman sa One News, pareho pa rin po sila ng bilang. Ilan yung estimated? As of 6 p.m., 3,500 uli. Ay, awards kayo. So nilangaw, tingnan mo, meron tayong paboritong ipopost dito. Medyo tumaas pa dito sa ang balita ngayon. 3,700 na kalahok ayon sa NCRPO. Putang inumin niya. Istong may kasamang pambubudol pa yan 3,700. Awards 3,700. Ilan bang pulis na dineploy? 10,000. Patayin yung mga dilawan kayo. 10,000 pulis ang dineploy. Yung attendance 3,700. Wala na talaga yung power ni Padre Damaso. Kumupas na. Ito pa yung matindi. Sa 3,700 na yan, 3,500, malamang dyan kalahati mga DDS. Bakit po? Nagsipuntahan mga DDS na nawagan ng PDP. Kagaya si Leandro Leveste. Sabi ni Leandro, magpadala ako ng maraming mga Batanggenyo. Ang dami talagang dumating. Ito grupo ni Leandro Leveste, nagputi din sila. Tingnan mo. Grupo ni Leandro Leveste po yan. Tingnan mo naman,
Ayan. Ang dami rin yan, ha? Oh, grupo yan, Leandro Leviste, galing Batangas. So, tingnan mo. Ilang libo yan? Sa 3,700, sabihin na lang natin merong mga 2,000 si Leandro dahil 1,000 dyan. Putang. Yan ang masaklap dyan eh. No? Nakabudol kayo. Tapos sasabihin ninyo, hindi imbitado ang mga DDS. Ay, puto nakadagdag sa bilang sa 3,700. O, ito pa. O, ito ang mga tindi. Itong mga nagmumotor, mga Duterte supporters, mga riders, putang. O, nakadagdag din sa bilang nila. Ito, mga tingnan mo, yung mga nakamotor. Ayan na yung mga DDS. Wala mang ganyan mga kaliwang grupo. Mga pinklawan, dilawan. Ang mga riders, mga DDS lang talaga. Sige nga. Di bawas ng kalahati. Sa mga 1,000 lang talaga siguro yung mga kaliwa. Wala pa siguro 1,000 yaward. 3,000 stay, 3,700 estimate. Sabihin na lang natin 50-50, 1-5 sila. Tignan mo yan, mga DDS din yan. Ang dami yan. Yan ang sinasabi natin. Na mga budol-budol kayo, tignan mo naman. Mga DDS yan. Mga DDS yan. Anong grupo yan? Ito, yung grupo na yan. Ang grupo po na yan ay, sabi sa post ng seminar na yan, Bosina kontra Katiwalian. Sabay-sabay na bumusina ang mga miyembro ng Revolusyonaryong Alyansang Makabansa, yung RAM. Putang na, solid Duterte Guardians. Bilang simbolikong pagkondina sa umano'y malawakang katiwalian sa ilalim ng administrasyong Marcos. Kasabay ito, isinasagawang White Ribbon March ng iba't ibang sektor ngayong linggo. Hunyo 28, nananawagan na pananagutan para sa mga opisyal na umano'y sangkot sa korupsyon at iba pang isyong kinakaharap ng pamahalaan. Ayan, DDS. Putang ina. Tapos sasabihin ninyo, huwag kayong sumali mga DDS. DDS ka nakaambag sa inyo ng bilang. Yung awards o kay Leandro pa lang, ang dami na. Patunayan natin mga DDS yan. Ito. Teka lang, hindi pa yan. Ito, panoorin natin. Saan ba yung sigaw ng Duterte yan? Ito, yan yung mga riders, tingnan mo naman, nakaambag talaga. Sige. DDS yan. Yan ang mahirap sa inyo, mga kaliwang grupo. Piki ang inyong panawagan. Kasi kung totoo po ang inyong panawagan laban sa korupsyon, di ho sana welcome lahat dyan. Walang political color. Kasi yan naman ang sinasabi ni Padre Damaso. Walang political color. Tain ng mga kaparian ito, mga hinayupak may hidden agenda. Nandun si Renato Reyes. Ayan sip-sip ng coke float. So kung wala talagang mga DDS dyan, maliwanag, outnumber sila. Kaso pumunta dyan, nawagan din kasi ang PDP laban. Tingnan mo ito, may lalabas din ako, napalabas kanina, na-flash ko. Ayan si Manong Chavit Singson, tangin naman, pinadala niya yung bus niya. Mga kurakot daw, ikulong na yan, lolo nyo, mga kaliwang ropo. Mga salot ng mga kaliwa, hindi unique, hindi genuine. Yung mga panawagan nila, iyan ay pamumulitika lamang. Ngayon mo, Manong Chavit Singson, nagpadala ng pagkain. Sabihin nyo, anti-Duterte yan, Duterte. Napakain na naman kayo ng libreng lugaw, mga animal kayong mga komunista kayo. Ayan Grabe ang pambubudol ng mga kaliwang grupo, kasabwat ang kaparian at kamadrihan.
Wala na kasing naniniwala sa inyo mga animal kayo. Kaya susunod, pag nagpatawag kayo ng rally, wala pong sasali sa inyo dahil budol-budol kayo, bogus kayo, may hidden agenda kayo. Pakawala kayo ng mga makakaliwang grupo. O tingnan nyo kung sino po ang nagdala ng RAM. Talaga naman, oh. So, uli Duterte ang mga yan. Ito, pakinggan po natin. Yung nagdala ng RAM. Narito po. Yung panawagan po natin against corruption, especially na yung mga napapanagot is yung sanang mga nag-witness against the masterminds, pero parang sila pa yung nabigahado sir. Ganun na nga. Magandang hapon sa mga taga-subaybay ng Isiminay. Magandang hapon sa lahat ng nakarating ngayon dito sa EDSA People Power Monument, na kung saan tayo ngayon ay may dineraos na rally against corruption. Primarily against corruption. Kasi halos isang taon na ang nakakalipas magmula noong SONA ng 2025. Sinabi doon, mahiya naman kayo. Ibig sabihin, yung sinabihan niya doon ay yung mga kasama sa Senado at Congress. Mahiya naman kayo. Ngayon, tanong natin, mayroon bang investigasyon na nagawa ang House of Representatives? Alam natin na mayroong ginawa ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ngunit, pinipili nila kung sino ang witness. At yung mga ibang nagwi-witness, tulad ni Sergeant Cutesa, tulad ng Brave 18 na may 16 na Marines at 2 pang Army, ay sila pa ang parang iimbestigahin. Yun namang Independent Committee for Infrastructure ay unti-unti nalagas. Kaya malapit ng SONA, ano naging resulta? Wala namang nangyayaring pagtakulong ng mga malalaking tao na nagkamal ng napakaraming pera. Kaya kami dito sa Retired Officers Alliance for Reform ay nandito ngayon. Ito, ROR. ROR. May bago to. Ito ang aming panawagan. Na sana tayo mga Pilipino ay bumangon na. Dahil kahiya-hiya na ang ating gobyerno. At dahil dyan, kahiya-hiya na ang gobyerno. Ngunit, tayo mga Pilipino ay nakakahiya na rin. Dahil hindi natin napipilit ang mga talagang dapat mag-imbestiga na gawin ang kanilang trabaho. Kaya itong pagtitipon na to ay isang pagbuklod-buklod ng mga organisasyon upang manawagan sa mga kinakaukulan na gawin nilang seryoso ang investigasyon, tapusin ang investigasyon tungkol sa corruption na nangyari sa flood control scandal. Kami nagsasama-sama dito rin dahil gusto namin ang constitutional amendments, ang electoral reform, ang political reform upang bumuti ang patakbo ng Pilipinas. Ito po ang inyong Retired Officers Alliance for Reform. Kaya nandito kami, nakakalat kami dito. Ito ang dala naming mensahe. Sir, kung ilan kayo dito ngayon? Nasa 50 kami kaninang umalis doon sa Pero grupo. ang sir, ang buong members po ng ROR, nasa ilan? By the hundreds na. By the hundreds. Remember, retired officers. Third officers. Meron kaming PNP. Nandyan si General Rason. Meron kaming Philippine Coast Guard. Nandyan si Admiral Carlos. Nandyan ang Philippine Navy. Si Admiral Calunsan. Nandyan ang Air Force. Nandyan si General Tolentino. Kaya malawakan ito. At saka yung mga younger officers na nag-retire na rin. Oo. Oh, ayan, si Esperon. Salamat. May bago na naman silang alyansa, ROR. Ayan, oh, yan ang maliwanag dyan. Puro mga details nandyan, yung awards. Kaya, nagkaroon ng kalituhan, nagkaroon ng kaguluhan. Kasi tama rin naman
Kung totoo talaga kayong laban sa korupsyon, putang ina, sumigaw din po kayo, ikulong si Romualdez, ikulong si Bongbong Marcos. May isa, wala naman kayong sinigaw na BBM resign. Oh. Meron kayong sinabi na ikulong si Romualdez? Anong sinabi lang? Ano yung kaya ninyong banggitin dyan na pangalan? Inday Sara, convict Inday Sara, yan ang kaya ninyo. Kasi maliwanag, kayo ay mga basura sa bayan, mga anti-Duterte, mga bugos ang ipinaglalaban ninyo. Kayo po ay mga piki na anti-corruption advocates. Kasi kung totoo po kayong anti-corruption, dapat sinuportahan po ninyo yung mga 18 ex-soldiers. Di ba ho? Inimbita rin ho ninyo, pasalitaan po ninyo. Total, hindi naman po sila politiko. Sila ay whistleblower. Hindi nyo magawa kasi tinatamaan yung makabayan, si Percy Tabe, Laila Di Saba, ayan, na tumatanggap ng mali-malita. So ano kayo ngayon? So ano yung panawagan ninyo? Bugos. Speaking of DDS, ito, DDS din. O, ito, pakinggan natin si Attorney Harold Respecio na gusto ng mga gat sa mga buhaya. Teka lang. Sabihin nyo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome na welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kaming magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas. Yung impeachment laban kay BBM, ituloy na rin natin. Lahat na masangkot sa flood control project, kasuhan na rin natin. At ipakulong na rin natin. Yun ang... Wait, sandali! Sandali. Mahalaga po na i-maintain natin yung respeto sa host natin. Ang sabi ng host, malinaw ang sinasabi niya, huwag maging partisan, huwag lagyan ng kulay. Nandito kami para iparating at ipakita yung graciousness na iyon. Pero nga lang si Teddy kasi nagsalita kasi na hindi welcome si Mike Defensor eh. At hindi welcome yung mga DDS na katulad namin. Siyempre hindi kami pupunta doon. Pero kung babawiin niya yung sinabi niya ngayon, nasasabihin niya, Harold, Mike, alika dito, magsalita kayo sa taas ng stage. Walang problema, magmamarcha kami, pupunta kami doon ngayon. Walang problema. Sabay-sabay tayo, sisigaw. Itigil na ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi kami magbabanggit ng BBM, hindi kami magbabanggit ng Sara dahil alam ko maraming nakatanggap sa inyo mula kay BBM. Pero hindi kami magbabanggit ng kulay at ng personalidad na sinusuportahan namin. Pero ang pinakamahalaga po sa Pilipinas ngayon, magkaisa tayo sa laban natin sa korupsyon. Kaya walang nangyayari, walang umaandar sa ating krusada para pabagsakin ang korupsyon ay lahat tayo mismo ay nagsisiraan. Isa naman ang ating objective. Kaya sa mga ganitong pagkakataon na gusto nating magkaisa, panindigan po natin. Huwag tayong ipokrito, huwag tayong plastic, maging sincero tayo. Ngayon po, nandito pa rin kami, alas 5 na. Dapat umalis na kami kanina pa, pero umaasa pa rin kami na i-welcome kami ngayon at lalapitan kami at pupunta kami doon. Sabay-sabay tayo tisigaw, itigil na po natin ang korupsyon. Dahil yan lamang ang simula ng totoong pagbabago sa Pilipinas kapag sama-sama tayo at nagkakaisa laban sa ating malaking kalaban na siyang korupsyon dito sa ating bansa. O, tingnan nyo. Yung mga DDS nagputi. Kasi sumunod sa sinasabi ng Padre Damaso na magputi, walang kulay-kulay. Putya, yung puti, dilaw pala yan. Yung puti, pula pala yan. Yung puti, pinklawan pala yan. Yung puti, komunista pala yan. Lahat na ng kulay, kinuha na nila ng mga animal na ito. Baka budol pa. Yung puti, tindig Pilipinas pala yan. O sabi ni Attorney Rowena Guanzon, mga lip test, huwag niyong bawalan kahit sino mag-rally sa EDSA. Wala nga kayo sa EDSA People Power in 1986 kasi hindi kayo sumali sa snap election. Gusto nyong revolusyon? Ang kakapal nyo, ha? Yan ang maliwanag dyan. O, ito pa, banat din ni
Attorney Topacio kay Baba Babalu. Renato Reyes at Tidi Casino. Hindi po ninyo nabili ang EDSA. Wederyo, pigilin ninyo kaming pumunta. Nato, puputulan namin ang baba mo. At Tidi na iyakin. We will send you home crying to your mother. Akala kasi nila sila may-ari. Sila ang may-ari ng EDSA. Yan ang mahirap dyan eh. Yan ang maliwanag. Oh. Kung wala ang mga DDEs, outnumbers kayo. Sa 3,700 na yan, na estimated crowd attendance ng NCRPO, more than siguro 50% yan, mga DDEs. Yung kay Leandro pa lang, ang dami na nun. Yung mga nagbumotor ram, ang dami na nun. Kaya Esperon, ang dami na nun. O ito, sa grupo naman nila Harold Respicio, tunay na lumalaban sa korupsyon, ang dami rin nun. O ngayon, nasaan yung ano ninyo? Bilang ninyo? Nang lakas ninyo ng loob na sabi na hindi imbitado ang mga DDEs. Teka, sa EDSA ba? May nakalagay na ang EDSA ay pagmamay-ari ng mga dilawang komunistang mga hinayupak kayo. Pera nyo? Eh kung hindi pumuntang mga DDEs, langaw na langaw kayo. Kahit sino pong pumunta dyan, pwede po sa EDSA. Kaya ako sa mga Pilipino, pag itong mga kaparian, Madrid di Cacao, Padrid Damaso, magtawag ng rally, wag po kayong sumuporta. Mga DDS, wag po kayong sumuporta. PDP, wag po kayong sumuporta. Wag kayong magpabudol. Wag tayong magpabudol. Ang magandang suportahan ng panawagan na rally ay ang Iglesia ni Cristo. Dahil unique ang panawagan, totoo ang panawagan, laban sa korupsyon. Tinutuligsa nila lahat. Pero ito, mga Padre Dimaso, anak ng kagwang kayo. Huwag na kayo magtawag ng rally dahil sinisingle out lang ninyo si Vice President Inday Sara Duterte. Ni minsan wala kaming narinig dyan. BBM resign, kulong si Romualdez. Bakit? Mga hinayupak kayo na kinabang kayo sa mali-malita ayon sa 18 ex-soldier. Ano? Sinong nilangaw? Kayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
walang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.